Bigyan lang ko ng ano nito sa reaction nitong kay Isko Moreno. Para sa inyong kaalaman, ito si Isko Moreno nung panahon ng eleksyon, ng presidential election. Ito yung binoto ko. Ito yung binoto namin sa aking pamilya. Straight kami dito. Isko Moreno for president, tapos Willie Ong for vice president. Ito yung binuto talaga namin kasi nakikita ko kasi dito sa kanya na maganda yung ano niya programa, yung mga plataforma niya sa gobyerno. Kung nanalo dapat to, siguro hindi ganito ang ating gobyerno ngayon na watak-watak or may isa talagang tawag niyan punteriya. Yung bang ano bang tawag yan? Basta punteriya. Mayroon pa isang term niyan nakalimutan ko lang. Kayo nang bahala mag-intindi niyan o kayo nang bahala mag-comment kung ano yun ang ibig kong sabihin na punteriya. Basta mayroon siyang termino na maganda dapat sa ating bansa. So dito ko hanga sa kanya dati kasi during the time na nagiging mayor pa to sa Maynila, nakabakasyon ako ng Pilipinas noon. Although nakapunta talaga ako ng Maynila, doon ko nakita talaga ang linis. Kasi sa panahon din nang nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas, matagal din ako sa nagpumupunta dito sa Maynila kasi ang trabaho ko kay sa Maynila mismo. So nakikita ko talaga dati kung gaano ba talaga kadumi, gaano ka ba ka disordina ang Maynila dati. So nung panahon kasi ni Atienza, kasagsagan yun ni Atienza na nasa Maynila ako noon na nagtatrabaho. So mas okay yun kasi makikita ko yung mga kalsada, may mga ilaw. Maraming siyang mga project noon na nakikita ko. So nung time na si Irap na ang nagiging mayor kasi Lim, parang di na ako masyado doon na wala na ako masyadong doon na sa Maynila. So nung si Irap na wala na rin ako noon. Ngayon nung si Isko na nung ang ganda ng Maynila. Inayos niya yung Jones Bridge, basta nilinis. Yung kasi, yung tulay diyan papuntang Quiapo, madugyot talaga yan dati. Kaya kami naglalakad diyan pag nagko-cross kami ng tulay niyan. Ano bang tulay niyan na MacArthur Bridge yata 'yon. Kung di ko nagkamali. Ang dumi talaga yan, lalo pag suot mo sa ilalim niyan. Hindi ka talaga spilling diyan kasi lahat talaga ng mga dumi nandiyan. So, yung gilid lang sa harap mismo ng City Hall ng Maynila. Grabe. Grabing dumi diyan, pati Luton, itong Mehan Garden, basta yung side na yan dyan, ang dumi talaga. Hindi ko naman to sinisiraan ko Maynila dati. Nakikita ko talaga yun kasi madalas ako naglalakad dyan dati sa lugar na yun. Binundo, yung mga ganyang, yung talagang sentro sa Maynila. So ngayon, ito si Isko Moreno, di naman natin to na babalik na talaga sa pagkakandidato ng mayor kasi natapos lang naman niya isang termino lang. So tumakbo to ng presidente, hindi sa pinalad. Ito nga yung namin sinuportaan. So ito yung niya ngayon na babalik na siya. So may video ako nito na dapat kong i-react kasi mga sinasabi nito tama nga naman ang panahon ng Maynila. Bago magdesisyon na muling tumakbo sa pagka-alkalde, pinulsuhan daw muna ni dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga Manileño. Bago ko magdesisyon noong October 8, umiikot ako sa Maynila. Inaalam ko yung sitwasyon ng mamamayan. Ito yung umiikot ako, sumisigaw yung tao, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik ka na. So, sabi ko bakit? Kaya ako Tingnan lang natin to, ha? Dalanan, yung mga nakaupo, mahal na mahal ko po yan. Alaga ko po yung mga nakaupo na yan. Opo. Kasi sabi ko nga sa inyo, magre-real talk lang tayo rito eh. Inaruga ko po yan for 20 years. Yan mga yan. Bakit? Dala ng pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. At dahil sa kanyang mga nadiskubre, pati na ang mga sumbong at reklamo sa kanya, nagdesisyon si Dumagoso na muling tumakbo bilang alkalde. Higit 5 buwan bago ang eleksyon, ibinigay na niya sa mga Manileño ang pagpapasya. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa paglilingkod o hindi ako para humusga. Taong bayan ang mag-uusga niyan. Tama. Later on. Diin nito tumanaw Kasi may eleksyon ng utang na loob sa matandang Lacuna. Ngunit sa kanyang palagay, napakahalaga din na tumanaw siya ng utang na loob
sa mga mamamayan ng lungsod. Dahil sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Ngayon, masama bang tugunan ko? Masama bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Eh, yung taong bayan na nagsasabi, bumalik ka na, bumalik ka na. Sabi ni Dumagoso, ang hindi niya maintindihan ay ang matinding takot at galit sa kanya ng mga dating kaalyado. Eh, ba't sila nagagalit sa akin ngayon? Ba't sila parang dati kapuri-puri ako? Para si Nasa ano napa ka, ko yan, nasa wakalik ko, nasa kotli ko, araw-araw, palakpak ng palakpak. para kasi Duterte ngayon. Bakit ngayon eh parang ako na ang pinakamasama sa kanila? Eh, ang akala ko, ewan ko kung ito rin po ang akala nyo, mga taga-Intramuros, mga taga-Porteria, di ko alam kung ito rin ang akala ninyo ha. Ang akala natin lahat, kung ano yung nagawa natin, na umpisahan natin, itutuloy na lang nila. Yung bang akala nyo din? Eh, yun din ang akala ko eh. Eh, tama yung mga matatanda eh. Marami namamatay sa maling akala eh. Hindi naiwasan ni Dumagoso na banggitin ng ilan sa mga nasimulan niyang programa na sa halip na pagbutihin ay napasama pa. Kabilang na dito ang pagbibigay ng ayuda sa senior citizens na sabi niya na noon ay bigay todo ang pagbibigay pero ngayon ay tila napapagdamutan pa ang mga nakakatandang populasyon. You're trying to make your people feel, especially our elders, no, na kayo ay mahalaga. May malasakit sa inyo ang gobyerno. Eh, kakakarampot, pinahihirapan mo pa. Pa 500, babago-baguhin, itutuloy na lang nila eh. Nandoon naman sila nung ginawa ko yun. Oh, ngayon, anong mangyayari? Eh di siyempre, araw-araw, nangangamba yung utaw. Nagkulang na rin, sabi pa ni Dumagoso, ang mga gamot at naging malaking negatibong isyu ang serbisyo sa mga pampublikong paggamutan ng pamahalang lungsod. Masyado naman kayo na-apil, lahat na lang nang binigay ko, pabawas na pabawas, pawala na pawala, pahirap ng pahirap. Inaangal na rin ng Manileño ang pagdumi ng kanilang lungsod at pagtaas ng crime rate, dalawang bagay na tinutukan ng administrasyong Dumagoso. Hindi nyo ba napapansin parang dumudugyot yung Maynila? Tugyo talaga. Talaga? Talaga? Nararamdaman nyo ulit parang si Eddie at si Patty nagbabalikan? Sandali lang. Yung sinabi niya na dumugyot ba ang ulit ng Maynila? Totoo. Kasi nabanggit ko yata rin to nung nagpunta rin ako nga ng Quiapo tong taon lang, nung May, nandun ako. Nasa Carriedo ako, na naglakad ako mula sa may stasyon ng tren, sa may Carriedo papuntang Quiapo, sa may simbahan. Ang dumi talaga, ang hirap ka maglakad kasi dati luminis na yung mga bangki-bangkita. Tapos, naulan pa yung time na yon. Tapos, ang dumi. Tapos, pag tawid ko lang sa may tulay na yon, yung bago mag-Carriedo, ang dumi talaga. Sabi ko, ang laking pinagkaiba dito. Tapos nag-ikot-ikot ako sa Carriedo, pumunta ako sa may ilalim ng Quezon Bridge. Doon ako. Grabe talaga. Nanggitata sa dumi. Totoo yung sinasabi ko ha. Hindi ako gumagawa ng Sabi ko, ano nangyari dito? Ang mayor dito is doktora. Pero ang paligid is hindi ka nais-nais talaga. Ang dumi talaga. Hindi mo siya maano talaga na Maynila pa ba to? Na nagiging na talaga siya na pinamahayan na naman ulit sa mga yung mga tao yung nagtatambay lang dyan. Natin yung video niya, tapusin natin to. Kilala niyo si Eddie? Eddie sila. Si Patty. Pati sila. Pati kasama ni Eddie. Hindi, ang dami ulit siga sa kalsada. Balagbag dito, balagbag doon, basura dito. Parang wala na ulit gobyerno. Tama yung sinabi ng matanda rito kanina eh. Nagdidilim na naman ng Maynila eh. Sasaglit ako na wala. Ayun, number 1 na tayo sa crime rate. Ayun. Tingnan ninyo. Not Philippines. Not Philippines. Manila. Ayan, puro syudad po yan. No? Number 1 ang Maynila sa sa krimen. Tayo na ang number 1 sa crime index. Ibig ko sabihin, patayan, holdapan, krimen,
Sinagot na rin ng dating alkalde ang ipinapakalat na sa kanyang 3 taon sa pwesto ay nalubog sa utang ang Maynila. Paliwanag niya, kinailangan niyang umutang dahil sa nabulaga Pakinggan niyo to. ng COVID-19. Pakinggan niyo to. At hindi ang pangangailangan sa mga serbisyong medikal at gamot. Wasak ang ekonomiya. Nino, ng Maynila, hindi Pakinggan nyo to kasi ito yung sinabi niya, nangyari ito sa buong Pilipinas. Panahon nung presidente pa si Tatay Digong, kaya nga tayo humiram, tayo ng pera, umutang dahil walang trabaho ang mga tao, ayuda. Nandun yung ayuda kasi normal yun kasi wala tayong ekonomiya noon, time na yun kasi lockdown. Lockdown yung na hindi ka pwedeng lalabas ng bahay. So kahit pa nung pinayagan na lalabas ng bahay, kontrolado pa rin. Di ba nauso nga yung work from home? Nga ilang taon yun. Actually ang Pilipinas mas huli pa nga to silang nagluwag eh. Kaya nga nandoon talaga yung mga ayuda. Hindi kagaya ngayon ang ayuda na hindi dapat magbigay ng ayuda, sige ang ayuda ang gobyerno, kaya bagsak tayo. Wala tayong pera. So panahon ni Presidente Tatay Digong, maintindihan natin yon kasi kahit kami dito, nung time na yon, 3 months hindi kaming lalabas. Hindi kami pwedeng pupunta sa mga syudad, hindi kami pupunta sa mga bayan-bayan dito, kailangan kontrolado yon. 3 months yun pero matagal pa yun talaga yung yung magiging normal. Pero yung lockdown, ibig ko sabihin, 3 months yun na hindi ka pwedeng maglakwat sa na wala kang kailangan doon. Kailangan ka, may mga certification ka kung pupunta ka sa ibang lugar. Pero kung ka talaga, doon ka lang. Kami dito mismo sa trabaho namin, dito kami naka-lockdown. So, normal yun. Kahit sinong bansa doon nagkanda utang-utang dahil doon sa mga gamot at saka ayuda sa mga tao. Kaya hindi lang ang Maynila noon nagkaroon ng problema. Salo ni Mayor Isko Moreno noong time na yon, yung Maynila, kasi siya ang kasalukuyang mayor. Kaya nagkanda utang-utang. Yan yung binabato na issue sa kanya. Yan din yung binabato na issue panahon ni Tatay Digong dahil sa utang, dahil doon sa pandemic. Kung hindi yun kay Tatay Digong na nagiging presidente siya noon, nagkandamatay ang mga tao. Kung ito yung presidente ngayon, sigurado akong daming patay. ng Pilipinas, hindi. Ng buong mundo. Mm. Amerika ng utang, Pilipinas ng utang, lahat ng bansa halos ng utang. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang trabaho, walang pizza, walang chicha. Nang Maynila lang nakapagtatag ng COVID-filled hospital worth 300 million dyan sa Luneta. Kung saan Tama. buhay lang ang mga pasyente na ma-infeksyon ng COVID-19. Sa India, nauubos ang oxygen. Sa Pilipinas, nauubos ang oxygen. Maynila, budi-budi kang tangke ng oxygen. Meron ng luksod. Saan ka nakakita? Lokal na pamahalang Maynila lang, may remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, mamahaling gamot. Mabuhay lang ang bawat Manileño. Ganon siya katindi, nagiging mayor. Bilang ama ng lungsod, kailangan niyang gumawa ng paraan. At ito ay sa pamamagitan ng paghiram ng pera sa 2 bangko ng gobyerno. Itong ulo ko, hanggang pa ako, yan ang gobyerno. 2 pulsa, wakali, paldo, siksik-liglig, umaapaw pa. Ang tawag dito, Government Financial Institution. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Yung kanan, City of Manila, walang laman. Anong ginawa ng mayor nyo? Tumukot sa wakali, ilagay sa nangka ng makaraos ang mga batang Maynila. Kaya't para maibalikan niya ang maayos at malinis na pamamahala sa lungsod, apila ni Dumagoso, Help me! Make Manila great again! Janice ko. So kayong taga Maynila, sana mapanood nyo to, yung vlog na to. Mali na talaga kayo kung ito iwanan nyo to.
Although, mayroong nagsabi nito na bakit iniwanan niya ang Maynila nung one term pa lang. Hindi ko siya sinisi kasi ito nga binoto ko eh. Hindi ako bumuto na kahit sinong kandidatong presidente, ito yung binoto namin at saka yung Vice President si Willie Ong. Kaya nga, ngayon lang naman ako naglabas nitong nagdidepende ako sa ating gobyerno, nagdidepende ako sa ating Vice President ngayon. Dahil nakikita ko na parang, hindi lang parang, nakikita ko lang talaga na masyado na siyang inaagribyado sa gobyernong ito. Kaya doon ako sa kanya pumanig ngayon. Mantakin nyo naman, hindi ako nagsisinungaling dito. Hindi ko nga yan talaga binoto. Hindi ako nagsisisi na binoto ko si Isko at saka si Dr. Willie Ong. Natalo sila, hindi kami nagsisisi. At least na ibigay namin yung boto doon sa tamang mga tao. Kahit hindi ba sila nanalo, hindi ko makalimutan yun na binigay namin yun, ang tiwala namin sa kanila. Hindi namin binigay dito sa alam ko na magsayang lang talaga ng pera ngayon. Tingnan nyo ngayon, anong nangyari sa Pilipinas. Si Isko Moreno, nung time na yun sa kanya, na nagiging mayor, nakapagtayo pa ng ospital ng Maynilang bago. Nakapagtayo ng mga eskwelahan. Kaya dito ako bilib sa kanya kasi dati sa panahon ng kampanya niya, kailangan daw talaga niya magtayo ng mga hospital at saka mga eskwelahan. Ang dami niyang plano na gustong gawin, kaya lang hindi naman talaga natupad yun dahil natalo siya. So, kaya ako ngayon, nabigay ko ng reaction nito na sana masuportaan natin tong kandidatura ni Mayor Isko kasi ako nga dito ako sa kanya bumoto. Di ako nag-ano pa ng iba na matagal ko rin pinag-isipan pero hindi ko talaga ako mismo hindi ko talaga iniisip na si Bongbong Marcos noon na kumandidato na kahit sila nagsama na ni VP Sara, hindi ko talaga hindi ko talaga masikmura na ito yung susuportaan ko. Ewan ko ba bakit ang layo ng loob ko sa kandidatura ni Bongbong Marcos. Nakita naman dati. Pag imbitahin siya sa GMA7 kung doon sila magdebate, hindi siya sumisipot. Saan siya sumisipot? Sa SMNI dati. Saan ngayon ang SMNI? Sarado. Suspindido pa. Dahil ang SMNI, nung nanalo na to si Bongbong Marcos, hindi sila kasi nagbabalita ng tinatago yung mga ginagawa ni Marcos na mali. Transparent ang SMNI. Binabalita nila yon. Mali man yan o tama, binabalita nila yun. Kaya, pinag-initan ng SMNI. Pagkatapos masara ang SMNI, masuspindido ngayon. Hanggang ngayon, suspindido pa. Ang may-ari na ngayon, ang nagiging target nila. Nakulong na naman si Kibuloy ngayon. Sino ba ang SMNI sa si Kibuloy? Supporter yan ni Presidente Duterte. Kaya gusto talaga nila pilayan ang mga Duterte. Ang mga kakampi ni Duterte ngayon, tinatarget nila eh. Kaya, sabi ko, hindi na to maganda talaga. Makikita natin kung sino yung kakampi natin ng presidente na close sila doon, talagang hinahabol nila, talagang dinidikdik nila ngayon. So makikita natin na mayroon talagang personalan ang mga ginagawa ng mga administrasyon na to sa mga Duterte. So sabi ko, hindi ko talaga kayang tayuan tong presidente na to. So ang nagawa ko, naisip ko, sabi ko, kailangan ko talaga maglabas ng saloobin. Kailangan kong gumawa nito mga opinion ko dito sa aking YouTube channel dahil hindi ko talaga nagustuhan yung pangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya itong mayor na to, kung halimbawa kakandidato to kung anong senador, iboboto ko talaga to si Isko Moreno. Ano niya? Number 1 sila sa krimen. Inamin niya. Ngayon aayusin niya. Aayusin na naman niya to. Galing siya nag-ayos dati. Ngayon winasak na naman sa babaeng mayura dyan. Hindi maayos-ayos ng mayura. Ayan ngayon. Ano nangyari? Aayusin na naman ulit ni Isko Moreno para magiging maayos na naman ang Manila. Great again daw. So sana ang Maynila magiging great again. Kasi matakin ba naman ang Maynila? Yan ang pinakakapital ng Pilipinas eh. Pag sinabi ng Pilipinas, Manila, dikit yan. Hindi yan pwede na Manila, Quezon City, Manila, Makati. Pilipinas, Makati, Manila, Pilipinas, Quezon City, Pilipinas, Makati. Hindi mo pwede idikit yun. Pilipinas, Manila. Kahit dito, ang mga tao dito, Manila ang
pinakakilala dito na syudad. So kailangan talaga na ang Manila malinis, maayos. So ayan na ang kandidato natin ngayon. Lilinisin ulit, ayusin ulit ng kakandidato dyan na si Mayor Isko. Suportahan natin ang si Mayor Isko na kakandidato ng mayor. At saka yung anak ni Lito Atienza pala ang vice niya ngayon. So suportahan natin ang tandem nilang dalawa. Na sana maayos tong pagsama nila ngayon. Na hindi magaya sa unity team na wasak na pagdating ng 2 taon mahigit.